Mga kapatid, Sequoia, yun ba yung tamang bigas nito? Sequoia, Toyota Sequoia. Inayos po namin ang transmission nito, sliding. Hindi po maganda ang shifting. Talagang galit na galit ng makina, ayaw pang umabante. Kaya lang dahil may problema din po ito sa bank 1 at bank 2 ng kanyang oxygen sensor ay pinalitan din po namin. Medyo matagal lang ang orderan ng pyesa dahil sa abroad pa. Kinuha po ang pyesa nito, yung oxygen sensor na bank 1 at bank 2. Pero ngayon okay na. Meron lang akong isang problema. Ito. Yan. Mukhang hindi ako kakasya dito. Ikaw kasya ka? Kasya? O yan. Ikaw di kakasya? Ako, tiyan ko. Aray! Aray! Ala! Dumumi tuloy. Hindi kakasya, ma. Hindi kakasya. Sige. Transmission boys natin. Yung, ano ba to? Space Wagon, no? Space Wagon, ito yung president ng Mitsubishi Space Wagon of the Philippines. Ito, inaayos namin yung kanyang automatic transmission. So, ayan po. Malapit na ba to, kuya? Ha? Papaanda rin na yan? Oh, konti na lang. Ayan. Pero may malaki tayong problema. Kasi meron po ditong Nissan Navara. Kung kailan naman na siya ay umalis na sa kasa para magpa-maintain sa labas, aba, nagkaroon na maraming problema. Nagpalit po siya ng ATF, kaso mali. Napakamahal pa naman ng maintenance or ng pagpa-overhaul ng automatic transmission nitong Nissan na to. Kaya ngayon, namumroblema yung may-ari. Ang tinakbo lamang po ng makina nito ay 40,000 kilometers. Pero maging yung kanyang makina ay biglang nag-blow by. Ang sabi ng may-ari, bigla daw pong nag-blow by at magaspang ang andar ng kanyang makina. Okay, ito papakita ko po sa inyo kung ano po itong Nissan to na modelong-modelo pa, 2023 model, nagkaroon na po ng problema. Mga kapatid, bago ko po ituloy itong vlog po na ito, sasabihin ko lamang din po sa inyo na ito po sanang Nissan Navara po na ito ay under warranty pa. 2023 model, 2025 lang ngayon, 2 years pa lang ay lumabas na po si Kuya sa kasa. At yun nga po ang nangyari. Ito pong problema na kinakaharap ngayon ni Kuya. So ang ginagawa namin ngayon ay i-change oil muna namin. Papalitan ko yung langis ng Eni, yung ating bagong European oil, made in Europe, at lalagyan ko po ng mahiwagang langis yung ating oil treatment. Yun naman po ay para mabawasan yung tilamsik ng langis kasi metal sick na po ito. Ngayon, yung automatic transmission fluid, i-drain po natin lahat yung naikarga dito. Kaya lang, ang sinasabi po ng may-ari nito, yun daw ay binili naman daw sa kasa, amot lang. Dahil nga po, drum-drum daw po yung langis na nandoon sa kasa. Kaya lang, kung ako, hindi talaga ako bibili ng mga ganun na inamot mo lang dahil hindi ka sure kung yung langis na mabibili mo, yung ATF na mabibili mo, ay talagang yun ay yung tamang langis na para rito sa sasakyan na to. Dahil ito po mga sasakyan na to, masiselan po ang automatic transmission nito. Kaya kung walang label, ang mabibili mong langis, pinadala lang sa'yo na nasa ibang botelya, naku, wag po kayong papayag. Katulad ng nangyari dito, matapos na magpalit ng ATF, ay nagkaroon na ng problema ang kanyang transmission. Tara! Boss Rocky, nakailan tayong ATF? Nasaan yung pinalit mo? Sige nga, pakita mo nga sa akin. Itaas mo lahat. Ayan. So, pinalitan ko na po ito nung talagang recommended na ATF nitong Nissan Navara. So, ito po yun. So, yung nagpalit po ng ATF nito, 5 litro lang daw po ang inilagay. So, ibig sabihin, nag-drain and refill lang siya. Kami po, dahil sa talagang itinapo namin lahat, yung naikargang ATF dito na mali, kaya po ito ang inabot ng aming ATF. Ganito po karami. Dinrain namin lahat yung laman nung transmission nito. So may nabibili naman na nakabotelya. Bakit siya bumili ng tingi? Pwede mo bang hanapin yung ano nandyan? Yung langis na binili niya para lamang po maipakita natin. Okay, yung langis na ilalagay mo, yung 10W40 ang ilagay mo. Kasi kanina nung sinukat ko ang langis dito at nung tinignan ko yung talsik dun sa dipstick, aba, parang tubig yung langis na inilagay sa sobrang labnaw. No, hindi ko nababanggitin kung ano yung brand nung langis na yon. Ito na ba yon?
Oh, saan mo nakita to? Yung po sa ilalim ng ano niya. Ng upuan. Opo, sir. O, tignan nyo, inilagay na langis, oh. Oh. Dito po sa Nissan Navara Calibre. Ano kaya kulay nito? Pang CBT Ma? pa yan po silagay. Pan CBT? Opo. Mga love-love. Oo. O, iba talaga yung ano. Iba yung viscosity niya. Alam na yung pagkakapula. Saka yung amoy. O, iba yung amoy nito. Iba yung amoy nito. Sampulan mo nga sa palad ko to, tapos ito yung ano. Ito kasi yung dapat na ilalagay. So, ayan po, yung nakuha natin. Kung mapapansin nyo, hindi siya pulang-pula. May pagka pinkish pa siya, no? O, halo. Okay. Ngayon, sa kabilang palad ko, ilagay mo naman itong inilagay nilang langis. Tignan nyo po ang diferensya. Dagdagan mo pa to, baka sabihin nila ay kulang. Oh! Tignan nyo po ang diferensya. Itong original, ay itong genuine. Lagyan mo pa ako dito. Sige. Ayan, lagyan mo. Oh, sige, okay lang patapunin mo. Ayan po, oh, tignan nyo po ang pagkakaiba nung langis na inilagay niya nung ATF at ito pong original na recommended na ATF, yung Matic S para po sa Nissan. So, sa viscosity pa lang po nito, tignan nyo po ang labnaw nito, tignan nyo naman po dito sa kabila. Oh, yung tulo nila, oh. Okay, so talagang mali yung inilagay na oil dito sa Nissan. Almost 2 weeks na daw po niyang ginagamit ito. Lumakas siya sa fuel dahil sliding po yung transmission. At lagi daw po nagiinit yung makina. Dahil nga po palaging high RPM, dahil nga po sliding yung transmission. So ang habol na lang natin dito, Rocky, pag nailagay na yung ating engine oil at nag-test drive, i-interviewin natin ngayon yung may-ari. Ha? Siya si Rocky, yung kanang kamay. No? Kati Wala. Ati Waldas. Kati Waldas. Ni boss Charlie. Okay mga kapatid, ito na si Kuya Ron. Ako kasi lahat ng kaharap ko, kahit bata sa akin, tinatawag kong kuya. Kuya Ron, kanina, ano ang takbo ng Nissan mo? Navara? Walang ano sir eh. Walang ano tawag dito? Walang abante? Walang gigil. Walang gigil, sliding. Sliding po. Eh yung paakyat ka, taga-Tanay ka eh. Anong takbo niya? Umakit po sa Sampaloc yung nakaraan eh. Sagad yung RPM eh. Umabot ng 4. Oo. Ayaw Mabante. Ingay pa ng makina. Umingay. Saka Gigil. nagkaroon ng blow-by. Sabi mo dati walang blow-by yun. Hindi ganun kaingay. Tapos yung init ng makina, napansin ko, sobrang init ngayon. Uminit ng gusto. Eh kasi nga sliding. So mataas ang RPM mo. Oo. Kaya Tapos ang lakas sa gas. Oo, syempre. May slide sa halip na makatakbo ng malayo, galit yung makina, ang bagal naman ng takbo. Oo. Lalakas ka talaga sa Yung diesel. yung nga po yung napansin ko, after nung mag-change oil, Oo. wala siyang sibat na gano'n. Hindi naman gano'n yun. Kaya nga eh. Ang tanong ko naman sa'yo, dati naman saka nagpapa-change oil. Kasi po nag-offer ng nagkaroon po ng EGR cleaning. Okay, oo. Sa Throttle kasa hindi body. kasi nag-EGR cleaning. Gano'n. E di sabi ko, sabay na natin yung para isang gawa. Oo, ATF. ATF, engine oil, ayun. Oo. Kaya, Pero ilan lang ba tinakbo niyan? 40, last 45. Ganun. 45. Nung tinanggal ba yung ATF mo, maitim na maitim ba? Hindi po. Hindi. Kaya hindi ako nag-change ng ATF kung mapula pa. Lahat na pumupunta dito or tumatawag sa akin. Pag yung sasakyan mo bago pa yan, 40,000 lang tinakbo, kumukuha lang akong konting sample. Pag mapula pa yan, hindi ko chine-change oil. Kasi mas lalong magkakaroon ng malaking problema. Maselan kasi mga transmission eh. Lalo na yung sa'yo, napakamahal ng ball body niyan. Pag mali ang ATF na nilagay mo, mag-overheat yan, kaya niyan sirain yung computer box, yung TCM sa loob ng ball body. Yung init ng makina, connected po din po ba sa transmission? Hindi, napepwersa lang kasi yung makina mo. Dahil biro mo, diyan ka sa Tanay, akyat baba ka dyan, bundok yan, tapos sliding, siyempre palaging galit yung Yung nga po. makina mo, yung RPM mo, hindi naman makatakbo. Yung pagpunta ko nga dito, sir eh. Oo. Hindi ko na sinasagad eh. Gawa ng, sabi ko, parang lulusot na yung Oo. Parang ayaw na talagang sumibat. Ayaw nung sumibat. Walang gigil, walang tigas ba? Nakita mo yung, pinakita ko yung yung ATF, yung kulay nung recommended, nung pang Nissan talaga. Transparent po. Oo. Tapos yung inilagay mo, yung binili mo, transparent. Transparent po yung... Ang tanong ko, wag mo na lang banggitin kung saan mo binili yan. Diba?
Ano ba yung binilan mo niyan? Auto supply ba yan? Di po. Ano? Sa loob po ng Nissan din. Sa kasa din. Kaso Eh, nga lang po, walang label. Walang label. So ang sinasabi nila, drum-drum daw kasi yun. Drum daw po. Naku, dapat maingat tayo dun. Yung po ang sabi niya, Oo. sabi niya, Sir, paalala ko lang sa'yo, yung ATF natin, walang label. Oo. Ang dumadating kasi sa kasa, dito Oo. sa amin, nakadrum. Oo. Pero binili mo yun sa parts mismo ng Nissan. Oo. Talagang nagbayad ka dun sa Nissan mismo. Ito, sir. Hindi, wag na, wag na. Wag na. Hindi kasi ang ano doon, mali kasi yung ibinigay sa'yo. Kung ikukumpara natin doon sa binili natin na yung botelya na, yan nga, yung nakita sa vlog, tapos yung binili mo, maling-mali talaga. Eh, napakaselan pa naman nung kotse mo, nung sasakyan mo. Oo nga po. O, kaya nung naisalin, talaga namang rumisulta nung nasalinan ka ng maling ATF. Ano nangyari? Yan nga po, mislide na walang, Mislide. walang hatak, Oo. walang dulo, walang, Oo. parang less power. Yan. Oo. Ngayon, nag-test drive kayo. May ano na siya. Bumalik na. Mabuti na tikas. lang at hindi natamaan yung transmission. Itikas na po yung takbo. Matikas na. At saka tumahimik na yung makina. Oo. Napansin mo? O, yun langis na Eni ang nilagay natin doon. Yan po yun. O, ito yung nilagay natin, yung langis natin. So, naibalik natin yung dating tining ng makina. Ano ang lesson? Yan ang lesson. Huwag tayong basta-basta Oo. magpapa-change oil sa... Hindi kasi Oo, sumunod sa- ka lang din sa naman langis sa kanila na eh. Sumunod ka lang din sa kanila eh, no? Kung ano yung nirecommend nila eh. Oo. Sabi nung pinagbilang ko, automatic yan, no? Siyempre, Hindi man lang nila tinanong kung anong kotse, kung anong sasakyan. Hindi. Ay, hindi nila tinanong. Hindi. Naku. Sabi lang niya, automatic yan, no? Sa Nissan. Sabi lang nila ganun. Oo. Hindi nila tinanong kung anong sasakyan. Dapat nga kukunin pa nila yung chassis number nun para Hindi. bigay sa'yo yung tamang langis. Hindi. Ano ba naman yun? Kaya sabi niya, Oo. basta ATF yan, no? Sige, ito ang ano dyan. Naku, saan bang yan? Nissan. Wag mo lang sabihin. Baka Naku, alam mo pag narinig to ng boss dyan na taga Nissan, tanggal yun. Kasi kahit sila naman kung bibili ka sa kanila, tatanungin nila kung anong kotse, kung anong unit. Kasi bawat unit model, may kanya-kanyang langis o may kanya-kanya ATF. Ang tinanong niya sa akin, sir, sabi niya, may ano ka ba dito, may record? So siguro doon lang sila nag-base. Oo, pero mali yung binigay nyo. Mm. Ayun. Kahit paano, na-save pa. Oo. Oo, Salamat buti din. na lang kasama pa si Mrs. May kasama pang baby. Dapat pala padala mo dito yung Nissan kasi may kasama pang baby. Mga kapatid, sa susunod walang problema saka kayo magpagawa. Dapat may alam din kayo sa sasakyan nyo, may owner's manual yan. Mababasa nyo ron kung ano yung tamang langis, kung ano yung tamang ATF na para dyan sa makina at transmission nyo. Para hindi na maulit itong ganitong problema. Munti ka na, sir. Ayan na. Kaway. Hi. Hi kay Lolo. Hi kay Lolo. Hi Lolo. Hi Lola. Ayan po yung mag-aama. Bigyan mo nga ng konting swipe doon. Ayun yung baby. Hi. Bye-bye. Kaway. Ito na po yung langis natin na Eni, mga kapatid. Ito po ang ilalagay natin. Fully synthetic. Ito po ay Ajip na langis made in Europe. Sigurado po itong langis na to. Magandang klase po ito. Lagay muna natin itong ating Aeropack Super Oil Treatment. Ayan. Dahil sa ito pong makina ay nagkaroon ng tilamsik sa dipstick, lagyan muna natin ng Super Oil Treatment. Parang gwapo yung mekaniko natin. Ha? Bagong dating. Bagong dating Galing ng Bicol. Kung makikita nyo yung mga marka ng tilamsik ng langis dito, ayan Dito, pakita mo nga Close up mo ng konti. Kasi ang camera woman ko ngayon ay yung asawa ko. Ayan kita yung mga tilamsik ng langis dyan kanina. Nung ito ay chinecheck ko. Ito ay 40,000 kilometers lang ang tinakbo. Tumilamsik na after nung magpa-change oil siya sa labas na. Dati daw po kasi ay sa kasa siya nagpapa-change oil. Yun ang naging problema. Kinargahan siya ng langis na mumurahin. Ayoko na lang sabihin yung brand ng langis na yon. Kaya wag po kayong magtitipid sa langis. The more na mahal ang langis, lalo na't kilalang kilala ang kanyang brand, sigurado naman maganda yan. Okay mga kapatid, start natin yung engine. Tignan natin kung maganda na yung kanyang tunog. Kasi kanina talaga medyo magaspang talaga yung tunog. Sana naman ay hindi magkaroon ng malaking problema dahil napakamahal na magpaayos ng ganitong mga klaseng sasakyan. Sige, Pyong.
Kaya idle lang muna tayo. Idle. Kumusta yung oil indicator? Wala naman. Normal naman siya. Idle muna tayo. So kapag malamig kasi, wala ka pang makikitang tilamsik sa dipstick eh. Kapag umiinit na, doon ngayon maglalabasan yung tilamsik na yan. Medyo revolution mo nga konti. Yan. Malamig pa to. Titignan ko lang kung meron na kagad kapag ka malamig. Wala pa. Lalagay ko yung kamay ko. Butas. Sa butas. Wala pa. So hintayin natin yan mamaya pag mainit. Bibidyohan ulit natin kung merong lalabas na oil. Sa ngayon wala pa talaga. Okay, painitin muna natin. Kasi yung unang langis na nailagay, hindi magandang klase. Yan naman din ay ayon doon sa may-ari. Nung matapos siyang magpa-change oil, ay doon lamang niya naramdaman yung pagkagaspang ng andar po ng makina nito. Kapag hindi nawala yung malakas na tilamsik, ang ibig sabihin lang noon ay worn out yung kanyang piston ring or nagkaroon ng problema yung cylinder wall. Kaya po lumalabas yung compression doon sa ilalim sa crankcase at yung pressure na yon ang nagtutulak ngayon doon sa langis sa crankcase para tumilamsik siya doon sa dipstick. Simple lang yon, pero hindi maganda ang epekto nun sa engine. Dahil walang ibang pupuntahan yon kung hindi yung lumakas yung talsik habang yan ay ginagamit mo. Itong Nissan to, mas modelo to kesa dito sa isang kalibre na yan. Kaya po, lesson, kapag po kayo ay lilipat ng inyong talyer, galing to sa kasa, lumipat ng talyer, siguraduhin nyo po yung ilalagay nila ay yung tamang ATF at tamang langis. Huwag po kayong basta-basta maniwala dun sa sinasabi na galing to ng kasa, galing to ng ganito. Dapat alam nila talaga kung ano yung ilalagay nilang ATF at kung ano yung recommended na langis para sa inyong mga makina. Kung hindi, mapaparis kayo dito, sayang, ito po ay may blow-by na. Sabi ko naman dun sa may-ari, total hindi pa ganun kalakas yung tilamsik niya. Gamitin mo lang ng gamitin, lagyan mo ng magandang langis at iyan naman ay tatagal pa ang buhay niyan. Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Sana po ay kung maaari ay i-share nyo itong video po na ito para makaiwas yung karamihan po ng may mga sasakyan na magkamali sa shop na kanilang pupuntahan. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat.